the saints. Whenever we gather in faith, He is enthroned upon our praises. Rise up, people of God, come alive. Burn with a passion and fire. Now is the time to lift your voices. Shout, for our God will make a way where there seems to be no way. There's nothing He can do. He's the God of the breakthrough. Shout to the victory ahead. We remind our souls again. There's nothing He can do. He's the God of the breakthrough. Hallelujah. The God of the breakthrough. There's power in our song. Hallelujah. There's power found in the song of the saints. Whenever we gather in faith, come on. He is enthroned upon our praises. Rise up, people of God, come alive. Burn with a passion and fire. Now is the time to lift our voices. Shout, for our God will make a way where there seems to be no way. There's nothing He can do. He's the God of the breakthrough. Shout for the victory ahead. We remind our souls again. There's nothing He can do. He's the God of the breakthrough. There's freedom. There's freedom found in His presence alone. Healing and grace overflow. His goodness and mercy goes on forever. Jesus, worthy of everything, worthy of all we can bring. With the bread in our lungs, we will sing forever. Shout, for our God will make a way where there seems to be no way. There's nothing He can do. He's the God of the breakthrough. Shout to the victory ahead. We remind our souls again. There's nothing He can do. He's the God of the breakthrough. Let's sing it again. There's freedom in His presence alone. Hallelujah. And let's claim healing. Grace to overflow. Hallelujah. There's freedom found in His presence alone. Healing and grace overflow. His goodness and mercy goes on forever. Jesus, worthy of everything, worthy of all we can bring. With the bread in our lungs, we will sing forever. Shout, for our God will make a way where there seems to be no way. There's nothing He can do. He's the God of the breakthrough. Shout to the victory ahead. We remind our souls again. There's nothing He can do. He's the God of the breakthrough. Now sing this. There's power in the praise, power in the praise, power in the praise of Jesus. With all of your heart. Power in the praise, power in the praise, power. Sing it again. There's
power in the praise. There's power in the praise. Power in the praise. Power in the praise of Jesus. Power in the praise. Power in the praise. Power in the praise. Power in the praise of Jesus. Watch the shackles turn to dust. Watch the darkness turn and run. Fade or rise, we've overcome. There's power in the praise of Jesus. All depression has to go. In Jesus' name. All addiction has no hold. Every curse has lost control. There's power in the praise of Jesus. Watch the shackles. These shackles turn to dust. Watch the darkness turn and run. Fade or rise, we've overcome. There's power in the praise of Jesus. All depression has to go. All addiction has no hold. Every curse has lost control. There's power in the praise of Jesus. There's power in the praise. Power in the praise. Power in the praise of Jesus. There's power in the praise. Power in the praise. Power in the praise. Come on, Jesus' name. There's power in the praise. Power in the praise. Power in the praise of Jesus. Power in the praise. Power in the praise. There's power in the praise. Power in the praise. Power in the praise of Jesus. There's power in the praise. Power in the praise. Power in the praise of Jesus. Shout, for God will make a way where there seems to be no way. There's nothing He can do. He's the God of the breakthrough. Shout to the victory ahead. We remind our souls forget. There's nothing He can do. He's the God of the breakthrough. Shout, for God will make a way where there seems to be no way. There's nothing He can do. He's the God of the breakthrough. Shout to the victory ahead. We remind our souls again. There's nothing He can do. He's the God of the breakthrough. There's power in the praise. Power. Come on, shout it. Power in the praise of Jesus. Power in the praise. Power in the praise. Power in the praise of Jesus. There's power in the praise. Power in the praise. Power in the praise of Jesus. There's power in the praise. Power in the praise. Power in the praise of Jesus. Power in the praise. Hallelujah. Come on, let's praise our God. Praise you, Lord. Jesus. Hallelujah. It's your holy name, oh God. We worship you, Lord. Thank you, God, for your faithfulness. Thank you, Jesus. We thank you. Thank you, Lord.
joy is my strength. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. Oh, Lord, this is our prayer, Father. Amen. Lord, you are my God. I say to the Lord, I rely on you. Amen. I put my hope in things that see. Your promises are true. You are faithful. Yes, you are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. Thank you, Lord. Sing with all your heart. Lord, you are my God. Amen. I rely on you. I put my hope in things that seem. Amen. Promises are
will sing about your goodness, O Lord. Our loving God, we worship you, we honor your name. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Oh, praise you, Holy Spirit. Come and move in our life, Holy Spirit. Whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God who says, the one who opened up the ocean. To do the same thing for me. Come on, sing with me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock, of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Calling on the God of Jacob. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Lord, do it again, Lord. Hallelujah. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. Amen. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you
same God. You are the same God. You answer prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You are providing now. You are providing now. You are the same God. You are the same God. You move in power. God move in power. You are the same God. You are the same God. You were a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same God. You are the Savior then. You are the Savior now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock, of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Come on, sing with me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Say it to the Lord. We need you. Hallelujah. Oh rock, of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock, of ages, I'm standing on your faithfulness. Hallelujah. Your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock, of ages, I'm standing on your faithfulness. Your Hallelujah. We're standing on your faithfulness, Lord God. And we believe your promises, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Your plans for us are for good. Plans to prosper us, not to harm us. Plans to give us hope and future. Oh God, thank you. Thank you for all your promises. And standing on your promises, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, God. Yes, the Lord is here right now. Naririnig ng Panginoon yung mga panalangin ng iyong puso. Sige, sabihin mo sa Panginoon lahat ng hinihingi mo. Ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Kahapon, ngayon, at bukas, hindi siya magbabago. Sige po, manalangin tayo. Kausapin natin si Lord sa oras na ito.
overflowing now. Sige, tanggapin mo ang kagalingan na nagmumula sa Panginoon sa oras na ito. Tanggapin natin ang katugunan sa ating mga panalangin. Hallelujah! Maaaring meron kang mga hinihingi sa Panginoon na matagal na hindi pa binibigay ni Lord. Tanggapin mo ang katugunan sa iyong panalangin sa umagang ito. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Yes, Lord! You're the God of the impossible. Lord, we answer prayer. Walang mahirap. Walang imposible sa iyo, Diyos. Hallelujah! Yes, Lord! You're the God of the breakthrough. We receive our breakthrough this morning, Lord. Hallelujah. Oh, God. Sing again. Oh, God, my God, I need you. Oh, God, my God, I need you now. How I need you now. Yes, Lord. Oh, rock, oh, ages, I'm standing on your faithfulness. Oh, God, my God, I need you now. How I need you now. Oh, rock, of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Hallelujah. Thank you, Lord, for your presence. You free the captives. You're freeing hearts right now. You are the same God. You are the same God. You touch the leper's hand. I feel your touch right now. You are the same God. You are the same God. You free the captives then. You're freeing hearts right now. Hallelujah. Come on, receive your freedom from God. Hallelujah. You are the same God. You touch the leper's hand. I feel your touch right now. You are the same God. You are the same God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you for your touch. Thank you for our answered prayers, Lord. Yes, oh God. Salamat, Panginoon. Tinugon mo ang aming mga panalangin sa umagang ito. Because you are our faithful God. You are our faithful God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Sige po, patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God.
Kanina po habang nag-worship tayo kay Lord, may pinakitang picture sa akin ng Panginoon. Merong isang dagat, merong isang tubig. Tapos sabi sa akin ni Lord, tignan mo yung reflection mo. Tignan mo kung ano yung nakikita mo sa reflection. Sino yung nakikita mo sa reflection? And I believe na meron sa atin mga ilan dito na pinapasabi ng Diyos sa atin. Anong nakikita mo sa reflection mo? Ikaw ba? O ako? Sabi ni Lord. Dapat ako yung makita mo sa reflection mo. Thank you, Lord. Ako yung dapat na makita mo sa reflection mo. Para kung ano mang bagay ang dumating sa buhay mo, ay kayang-kaya mong harapin. Dahil ako yung kasama mo. Ako yung nasa sayo. Maybe some of us right now, natatakot tayo sumubok kasi sarili natin yung nakikita natin. Natatakot tayong harapin kung ano yung sitwasyon natin ngayon. Kasi sarili natin yung nakikita natin. And then the Lord wants us to know na dapat si Lord yung makita mo sa salamin. Si Lord yung makita mo sa reflection. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At sabi ni Lord habang umaawit tayo kanina, sabi natin sa kanta, Oh God, my God, I need you. Oh God, I need you now. How I need you now. Sabi ni Lord, napakasarap pakinggan na sinasabi mo sa Kanya na kailangan mo siya. Thank you, Lord. Thank you, Lord, dahil hindi lang kami yung lumalapit sa'yo. Pati ikaw, ino-offer mo yung buhay mo. Ino-offer mo yung sarili mo. Dahil alam mo na kailangan ka namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. The Lord is faithful. The Lord is good. Sabi ni Lord, kaya mo yan. Kaya natin yan. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Amang banal, maraming salamat po, Panginoon. For you are so good to us. Wala na kaming ibang hihilingin, Panginoon, kung ikaw lang, kundi ikaw lang sa buhay namin. At ikaw lang ang tanging kailangan namin, Panginoon. And alam namin, Panginoon, na kaya naming harapin, kaya naming pasukin, kaya naming gawin yung mga bagay na nais mo na gawin namin. Dahil ikaw yung nasa amin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you for everything, Lord. Thank you for the strength, for the love, for the provision. Alam namin, Panginoon, ang lahat ng yun ay sa iyo galing. At wala kami, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. Kaya ikaw na, Lord, yung manguna, ikaw yung makita, at ikaw nang bahala, Lord, whatever the giants that we have right now, ay ikaw ang aming Diyos na kayang talunin yun, Panginoon. Ikaw ang haharap, ikaw ang maggagawa ng paraan, Panginoon,
para maabot namin, Lord, yung katagumpayan na plano mo sa buhay namin. Kaya purihin ka, dakilain ka, sambahin ka, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen! Sige po, pwede na po tayong maupo. At bago po tayo maupo, pakisabi po sa katabi mo, I have a big God! Amen! Amen! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wow, napakasarap sa presensya ng ating Diyos. Sige po, kung mayroon pa pong mga nasa labas, dun sa receiving area, meron pa po tayong mga space here in front. Pwede po tayong dito sa harap para mas tagos ang Word of God. Amen. So, announcement po tayo. Ayan. Pwede po tayong tumingin sa ating screen. Ayan. Ayan. So, announcement po, this January, on this day po, January 21, ang ating start ng ayan. Ayan, Daniel Fast. This will be the end of the Daniel Fast. Nag-start po to nung January 1st up to this day. And ito po ang ating last day. So, congratulations po sa lahat ng nagtagumpay sa kanilang Daniel Fast, sa ating Daniel Fast. Ayan, so patuloy po nating ipanalangin ang mga bagay na kailangan po nating ipanalangin sa Panginoon. And this week din po ang ating Consecration Week, January 22 to 28, 2024. Sign up po para po sa ating meal fast kung kailan po natin gustong mag-meal fast. Pwede pong breakfast, pwedeng lunch, and pwede din pong dinner. Pwede po meron po tayong form sa likod and kumuha na lang po tayo. And just fill up kung kailan po tayo mag-meal fast. And ayan, so continue din po to read the Bible. And this month nga po ay ang ating Bible month. So continue to have a devotion every day and to hear the Word of God. Ayan, Bible Talk, join our video interview. Ayan, so pang week 3 na natin at ang week 3 ay Flex Your Bible. Ayan, kung sino pong gusto magpa-interview, magpa-video, just go to Andre. Ayan, siya po ang ating taga-video. And maraming salamat din po sa church and sa friends. Ayan, yung Friends of Jesus International sa pagbabahagi sa atin ng mga Bible. Lahat po ba naka-receive ng Bible? Ayan, nakarinig nga po ako ng malakas na amen. Amen. So, ayan po. Thank you so much po sa ating kapatid sa pananampalataya sa Panginoon sa pagbabahagi ng Bible. And mamaya din po, meron po tayong youth service at 3 p.m. po mamaya. So, makarinig nga po ako ng malakas na hallelujah sa mga kabataan. Ayan. So, mamaya, nakikita po namin kayo, lahat ng sumigaw na yan. Magkita-kita po kayo mamaya sa youth. And of course, the JPEG Young Professional Fellowship, mamaya din po yan, dito din po sa ating church. Ayan. So, makarinig nga po ako ng malakas na amen sa mga young prof. Amen! Ayan. So, mamaya naman po tayo, sa baba po tayo, ang ating mga JPEG. So, Power Night din po ay patuloy po itong nagaganap every week. And this is every Wednesday, 7 p.m. po. At ang naka-assign po ay ang Ushering Ministry.
Ayan. So magkita-kita po tayo. And of course, every Saturday, prayer for the nation. 7 a.m. in the morning. Dito po yan sa church. At ang naka-assign naman po on Saturday ay ang Area 3. Pero open to all po to. Lahat po ng gusto mag-pray ay welcome po. Ayan. And continue pa rin po ang ating joint service up to next week. Ayan, last week na po natin ng January at patuloy pa rin po na joint service tayo. Ayan, masaya po at nakakagalak na nakikita-kita po tayong lahat dahil iisang service lang po tayo. Amen po ba? Amen. So, Commissioning Sunday, all workers attendance is a must. Ayan, sa January 28 po, after the service. So next week po, ay meron tayong Commissioning Sunday. Kaya sa lahat po ng workers, sa lahat po ng manggagawa ng Panginoon, ay invited po lahat. And attendance is a must. So magkita-kita po tayo after the service and tuloy-tuloy na po yon sa ating Commissioning Sunday. Ayan, and upcoming events po natin ay ang First Fruit Offering. Ayan, sino po ang excited sa February? Makarinig nga po ka ng malakas na amen. Amen. Ayan, tuwing February po ay nagaganap ang ating First Fruit Offering. So, ipag-pray na po natin sa Panginoon kung ano ang gusto ni Lord na iregalo natin sa Kanya. And we believe na natutuwa at matutuwa ang Diyos sa kung ano ang ipagkakaloob natin sa Kanya. Amen po ba? Amen. So, Couples Night on February 25, sa lahat po ng may partner dyan, mag-asawa, may asawa, ayan. So, meron po kayong Couples Night on February 25. So, to be announced na lang po ng ating pastor kung saan ang venue. Ayan, so wag nating kaliligtaan ang pagdalo. So, lahat po ng ating events, of course, nalulugod ang Panginoon every time na pumupunta tayo sa Kanyang gawain. Amen po ba? Amen. So ngayon naman po ay tayo ay magkakaloob sa Panginoon. So it's love offering time. Ayan, isa pa nga po, makarinig po ako ng amen. It's love offering time. Amen. So bago po tayo magbigay sa Panginoon, isang paalala lang po from Pilipos 4:6. Sabi po dito, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. So minsan, natatakot tayo na magbigay, natatakot tayo na ibigay kung anong meron tayo ngayon. But the Lord is telling us right now na huwag kang mag-alala sa kung anong kung para saan ba yung pera na yan, kung para saan ba yung kaloob mo na yan, kung ano ba yung saan nakalaan yan. Pero ang pinapaalala sa atin ng Panginoon na ibigay mo kung ano ang para sa Diyos at si Lord ang bahalang magbigay kung ano ang lahat ng pangailangan mo. Amen po ba? Amen. So ngayon po, tayo po ay magbigay. Sige po, may we all stand and give our offering to the Lord. Pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Ang buhay ko ay paganda ng paganda. Pagkat si Jesus ay kasama. Pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Ang buhay ko ay paganda ng paganda. Pagkat si Jesus ay kasama. Ayan, sige po, let us pray. Let us stretch our hands sa ating mga kaloob.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amang banal, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng kaloob na nandito, Panginoon. At patuloy, Lord, na naniniwala kami na pagpapalain mo at pupunuin mo ang bulsa ng mga taong patuloy na nagtitiwala at nagmamahal sa iyo, Panginoon. Kaya we believe and we declare, Lord, that whatever we give to you ay ibabalik mo to ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya ikaw na rin po bahala, Lord, sa mga hindi nakapagbigay. Naniniwala kami, Lord, na patuloy mo silang pagpapalain upang sa susunod ay makapagbigay na, Panginoon. Kaya purihin ka, dakilain ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, kung may hahabol po sa offering, pwede pa po nating ilagay. And now, ayan po, ngayon po ay tayo naman ay makakarinig na ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sige nga po, kung excited na po tayo na makarinig ng salita ng Diyos, may we all stand po. Ayan. And let us all welcome the very inspiring pastor po natin, our very own Pastor Amante Cortez. Purihin ka, lumuluhod na nanalangin. Pangako mo'y inaangkin, sapagkat sinabi mong hindi iiwan, kahit nasaan pa man ipababayaan. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Happy Lord's Day po sa bawat isa sa atin, maski nung nanonood sa live. At I thank God for the continuous opportunity He has given me to share the gospel with our congregation for today. Kaya salamat po, at dahil ang topic po natin ngayon ay power to change, no? Power to change. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa ba yan? 2 Corinthians 5:17. Ay, alam natin yan. Sister Oye, Waki, alam mo na gagawin mo. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao at siya'y bago na. Ayun, sabi ron, ang sino mang makipag-isa. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, all things are become new. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na minsan pang pinagtagpo-tagpo, pinagkasama-sama po kami sa aming pananambahan sa iyo. Kaya ang dalangin po namin, sa amin pong pag-aaral ng salita mo, mangusap ka po sa bawat isa. I pray that you will bless each and every one of us. Pagpalain mo mga salita na aming pakikinggan at pagpalain po ang bawat isa na makikinig. Kaya sa umagang ito, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka namin sa iyo ang aming pagsamba at papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang topic po natin, ang title po ng aking i-share ngayon po, A Changed, may ID po, A Changed Heart because of Jesus Christ. Isang binagong puso dahil sa Panginoong Hesukristo. At yung topic nga po natin for the month of January, Power to Change. Isa lamang po ang pwedeng magbigay sa atin ng kapangyarihan para magbago. Ito po yung Panginoong Hesukristo. Ayon po sa ating title, A Changed Heart because of Jesus Christ. At sa umaga pong ito, siguro po magandang balikan natin
ang ating mga nakaraang buhay. Marami po sa atin, hindi man lahat, meron tayong hindi magandang buhay. Hindi magandang nakaraang buhay. Meron po sa ating mayroong nakaraang nakakahiyang buhay. A shameful past. Isa po ako rito. At kapag naaalala ko po yung dati kong buhay, hindi po matapos-tapos yung pagpupuri, pagpapasalamat ko sa ating Panginoon. Kasi binago na po niya po ang aking buhay. Kaya nga, sa umagang ito, medyo sumandali tayong mag-isip-isip, magbulay-bulay. Ano ba yung nakaraan nating buhay? Meron bang pagbabagong ginawa ang Diyos sa buhay natin? Meron ba tayong nakakahiyang kahapon? Salamat sa Panginoon. Alam ko marami sa atin meron. At salamat sa Panginoon, binago niya ang ating buhay. Amen po ba? Sige po, palakpak para sa Panginoon. At bilang panimula po, tingnan nga po natin kung anong sinasabi ng Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verses 1 to 9. Sister Oye, sige, i-quote mo na ulit. Mahaba eh. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa ating pag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kayang walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. Praise the Lord. Ang mga talatang ito po sa Ephesians chapter 2 ay nagpapaalala sa ating dating buhay. Malinon po na sinasabi ron, yung dati nating nakaraan, nung una ipatay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Di ba ganun tayo dati dahil sa ating mga pagsuway at mga kasalanan? Patay tayo spiritually. Ang sinusunod natin ay ang masamang takbo ng mundong ito. Sabi ron, tayo ay sa ilalim, sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritu ng mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. Kaya nga, ang totoo raw, tayo pa ay namumuhay noon sa ating hiling ng laman. Makalaman po tayo. Kaya sabi pa ron, kabilang tayo sa mga tao na kinapupuotan ng Diyos. Ganun po pala tayo dati. Pero salamat sa masaganang habag ng Diyos. Salamat sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, na tayo po ay nakarinig ng salita ng Diyos. Nakarinig tayo ng Ebanghelyo. At ang narinig nating Ebanghelyo, nung nag-respond tayo, nung tayo ay magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan, nakakilos ang Diyos sa ating mga buhay. At ngayon, unti-unting patuloy pa rin binabago ng Panginoon. Amen po ba? Ganun po ang nangyayari sa atin. Nang mag-repent po tayo sa ating mga kasalanan, tinalikuran natin ang prinsipe ng kasamaan at sumunod tayo sa ating Panginoon. Kaya nagliwanag po ang ating paligid. Purihin ng Panginoon. Kaya po, nung mag-repent po tayo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay natin.
at nakakilos ang ating Panginoong Hesukristo. Nagkaroon ng pagbabago. Amen po ba? At naranasan po natin nung ma-born again tayo. Di po ba? Sino po ba rito natatandaan nyo nung unang araw o unang mga buwan nung kayo na-born again? Natatandaan po pa po ba nyo kung anong mga pagbabago ang nangyari sa buhay nyo? Actually, nung ma-born again po tayo, naranasan po natin ang sinasabi sa banal na kasulatan. Sabi po doon sa Ezekiel chapter 36 verse 26, sabi po doon sa NASB, ano ba yung NASB? New American Standard Bible. Sabi, moreover, I will give you a new heart, and put a new spirit in you, and I will remove the heart of stone from your flesh, and I will give you a heart of flesh. I will put my spirit in you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe all my ordinances. Yun po sabi ng salita ng Diyos sa NASB. Naranasan po natin, anong sabi ron? And I will give you a new heart and put a new spirit in you. Yun po ang nangyari sa atin nung tayo po tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Naranasan natin hindi lamang ang kanyang papagliligtas, kundi ang kanyang mga pagpapala, ang pagbabagong ginawa sa ating mga buhay. Hindi po ba, nung una tayo makakilala sa Panginoon, nagkaroon ng malaking pagbabago? Naalala ko po, siguro ang i-share ko po ngayon, more on my testimonies, nung ako po ay makakilala sa Panginoon. Dati po, kung ako'y magsalita noon, bawat salita ko may kasamang mura. Bawat sentence ng salita ko may kasamang mura. May kasamang putok at tsinta. Pero nung makakilala po ako sa Panginoon, nung tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon ko, Hari at tagapagligtas ng aking buhay, nagkaroon po ng malaking pagbabago. Ang nangyari po yung sinasabi dun sa Ezekiel 36, I will give you a new heart. Ang nangyari po, there was an inside transformation. Para pong inoperahan po ang puso natin. Alam niyo po ba, by nature, ano ba ang katangian ng puso ng tao? Meron pong sinasabi ang Jeremiah chapter 17. Hindi ko na ganong matandaan yung talata eh. Pasensya na po kayo, pag nagkakaedad pala ang tao, nagiging malilimutin na, nagkakaroon ng memory gap. Pero malapit-lapit po, kung hindi man dito, sabi sa Jeremiah chapter 17, verse 9 yata, kung hindi man verse 9, malapit lang din po doon. Sabi ron, your heart is deceitful above everything and is desperately wicked. Anong verse ba yun? 17. Tama, ano? 79? Your heart, the heart is deceitful above everything and is desperately wicked. NIV version po yun. Who can know it? Ang puso raw po ng tao ay mandaraya at likas na masama. Sino raw po ba ang makakatalos nito? So, ibig sabihin, ang puso ng tao talagang masama. Kaya yung mga bata yan, may puso rin yan eh. Ang bata, kahit hindi mo turuang magkasala yan, makikita mo na lang isang araw, magmumura yan, magsisinungaling yan, gagawa ng kalokohan. Bakit? Because ang nature ng tao sa puso natin, the heart is deceitful and desperately wicked. Kaya tandaan natin. Pero, nung tayo po ay ma-born again, nung tayo po ay makakilala sa Panginoon, nagkaroon po ng operasyon sa ating mga puso. There was an inside transformation. Pagbabago ng puso. Yung puso nating, sabi rin, stone, a heart of stone, was changed into a heart of flesh. Kaya nga, nagkaroon ng malaking pagbabago. At kapag po nagkaroon ng pagbabago sa kalooban, an outside manifestation will follow. Tandaan po natin yan. Pag nabago po yung loob, makikita po ito sa labas.
magkakaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya po yung mga tao na nakakilala kay Kristo, magkakaroon ng malaking pagbabago. Kaya nga po sabi ron, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things have passed away. Behold, all things have become new. Ang isang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala na raw po ang lumang pagkatao, ang lahat ay nagiging pawang bago. The old has passed, the new has come. Sa ibang salin. Kaya nga, meron tayong pagbabago na nangyari sa buhay natin dahil nagbago ang puso, ang kalooban natin, susunod na po yung mga panlabas na pagbabago. Amen po ba? Naranasan din po ba nyo nung kayo ay nakakilala sa Panginoon na yung pagmumuran nyo, yung pagpuputo-kutsinta nyo, nabawasan. Kung di man nabawasan, nawala. Sa akin nga po, yun po ang unang-una, nawala po yung pagmumura. Tapos, nabago rin po yung aking kaisipan. Nabago yung aking kaisipan. Dati po ako, walang hilig magbasa ng Biblia. Wala pong hilig na dumalo sa mga fellowship. Walang hilig mag-pray. Naalala ko pa nga po kasi ang kabarkado ko po noon sila, Brother Claro, kasama natin yun. May mga barkada po kami. Pag po araw ng pagsamba dun po sa Bagbag, nagkakatuwaan nga kami. Sabihin niya, oy, mamaya may habaludya. Habaludya yata tawag namin noon Tapos tingnan natin, magaganda yung mga babaeng nando doon. Sasabihin niya. Kaya nga, uma-attend kami, hindi po para sa sumamba sa Panginoon, kundi para mag-usyoso. Pero, salamat sa Panginoon, maski po yung aming kaisipan na bago po. Na bago, nagkaroon ka namang interest na magbasa ng Bible. Sa totoo lang, ako po ay na-challenge sa kanya noon, sa kaibigan ko na yan. Nung nagbago-bago, ang sinishare sa akin, puro Word of God, puro Word of God. Hindi ko alam. So na-challenge po ako. Ang ginawa ko, nagbasa rin ako para hindi ako maiwanan. Kaya po, naging ugali ko na po na magbasa ng Bible. Simula po nung mag-born again ako, tuwing umaga, babasa ako ng Bible. Tuwing gabi, babasa ako ng Bible. Minsan, uuwi ako mga alas 12, alauna ng gabi, hindi po ako matutulog nang hindi nagbabasa ng Bible. Napamahal na sa akin ang Biblia. In fact, nung pong panahon na yun, yung mga translation po sa Bible, hindi pa po uso yung mga translation na kagaya ngayon nun. Pero ako po, halos may 10 translation yata akong ng iba't ibang klaseng Biblia. At nagkaroon po ako ng kaahawan sa salita ng Diyos. Natuto po akong mag-pray. Natuto po akong dumalo pag-araw ng linggo. Actually po, punong-puno po ako ng vision ng mga taong yun Lagi po akong nasa Madyungan dati kasi po sakal na sugarol po ako. Pag po araw ng Sabado, meron pong gawain sa Bagbag. Ang gagawin ko, tatayo ako pagka mag-alas 7 na, tatayo ako sa Madyong at a-attend po ako ng gawain. Ibig sabihin, ganun po nagkaroon ng pagbabago sa buhay ko. At salamat sa Panginoon, ako ay nakakilala sa Kanya. Amen po. Nabago yung aking puso, nabago yung aking kaisipan, nabago ang aking pananalita, at nagkaroon din po ng pagbabago sa aking ugali. Marami po akong masasamang ugali dati. Unti-unti sa tulong ng Panginoon, hanggang ngayon patuloy pong binabago ng Panginoon para ang aking buhay, kasi gusto ko po, ang buhay ko maging pagpapala sa mga tao na nakakalapit ko. Kaya salamat sa Panginoon, nagbago ang puso, nagbago ang kaisipan, nagbago ang pananalita, nagbago ang pag-uugali, nagkaroon ng bagong buhay. Amen po. Salamat sa Panginoon sa Kanyang ginawa sa akin. At bakit nangyari yan? Kasi po nakita ko ang kabutihan ni Lord Jesus sa buhay ko. Siya po ang dahilan kaya nagkaroon tayo ng kapangyarihan na magbago. Ang sinasabi po sa Galatians, bago po doon pala, yung sa Galatians 2:20 pala, may talata ron, sabi ron, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ako'y kasamang napako ni Kristo sa krus. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo.
At kung ako may nabubuhay ngayon, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin yun. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh. At ang buhay ko ngayon na aking pinamumuhay sa aking katawan, I live by the faith of the Son of God. Ako'y namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa aking Panginoong Jesucristo. I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me, na nagmahal sa akin at ibinigay ang kanyang buhay para sa akin. Amen po ba? Kayo po ba? Ibinigay po ba ni Lord Jesus ang buhay niyo para sa atin? Nagkaroon po ba ng pagbabago ang buhay natin? Kasama po ba kayo doon sa mga tao na nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang ginawa sa buhay natin? Ako po mula na makakilala sa Panginoon, dire-diretso po. Hindi ko po naranasang mag-backslide. Kasi pag naalala ko ang dating buhay, minsan naiiyak pa nga ako eh. Akalain mo yung buhay ko na bago. Para bang pag-iisipin ko, sinong makakapagsabi, kata-kata ako nakakilala sa Panginoon, na yung mga gawain ganito dati pinagtatawadan lamang namin. Amen po ba? Nakita ko po kasi ang kabutihang ginawa ni Kristo sa buhay ko. Sabi ko nga sa inyo, yung pag-share ko ng salita ng Diyos, more sa akin pong testimony, sa akin pong mga patotoo. Naalala ko yung Galatians chapter 3, verses 13 to 14. According to Galatians chapter 3, 13 to 14, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Verse 14, that the blessings of Abraham may come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Tayo raw po itinubos ni Kristo sa sumpa. Alam niyo po ba tayong lahat, dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa mga likong gawain, dahil sa narinig nating ginagawa natin, doon po sa Ephesians chapter 2, binasa kanina ni Waki, ni Sister Oye, tayo raw po yung mga tao kabilang sa kinapupuutan ng Diyos. Kalaban ng Diyos, kaaway ng Diyos. Pero alam nyo, tayo po ay namuhay na isang sumpa. Parang mga isinumpang tao. Alam nyo po ba ang taong isinumpa? Kung ano nangyayari sa kanya? Ang isang taong sinumpa, ano man ang kanyang gawin, gaano man pagtatrabaho, pagsusumikap, pagpapakahirap ang kanyang gawin, mabibigo po siya. Hindi siya magtatagumpay. Dahil nga, nasa isang sumpa. Halimbawa, kahit malakas siya, madaling magkasakit. Kahit na po magandang trabaho niya, wala ring matira sa sweldo niya. Kasi para lamang naguhulog sa isang butas na lalagyan. Ganyan po ang taong nasa isang sumpa. Walang mabuting bagay na mangyayari sa kanya. Puro kabiguan, failure, defeat, setbacks. Yun po. Pero ganun po ang kalalagayan natin. Pero salamat po sa Panginoon, sabi Rod, Christ hath redeemed us from the curse of the law. Tayo po ay tinubos ni Kristo sa ating pagiging nasumpa tayo. Tinubos tayo sa sumpa ng kasalanan. Alam niyo po ba, lahat tayo kandidato pupunta ng impyerno. Sabi ng Romans chapter 6:23, sabi ron, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life by Christ Jesus our Lord. In Christ Jesus our Lord. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, dahil lahat tayo makasalanan, lahat tayo pupunta sa impyerno. Pero tinubos po tayo ng atin pong Panginoong Jesucristo sa sumpa. Papuntang impyerno, hindi na po tayo pupunta. Kasi siya po ay naging katwiran natin. Naalala ko yung lagi kong kino-quote dun sa 2 Corinthians 5:21. Sabi ron, for He has made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. For He, ang pronoun He, God the Father, ang pronoun Him, si Jesus Christ. Sabi ron, ginawa ng Ama ang Panginoong Jesus bilang pambayad sa lahat ng ating mga kasalanan. For He has made Him to be sin for us. Sabi ron, ginawa niyang kasalanan para sa atin. Pambayad para sa ating kasalanan.
Siya na walang kasalanan, ginawang pambayad sa kasalanan para tayo po ay maging katanggap-tanggap sa atin pong Panginoon. Para po tayo ay maging makatwiran. Sabi ron, for He has made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Tayo po ay naging katwiran ng Diyos. Kaya naging matwid po tayo, hindi na po tayo pupunta dun sa impyerno, kundi meron tayong buhay na walang hanggan. Courtesy ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Libre po, regalo. Libre po dahil sa meron pong nagbayad para sa atin. Siya po ay namatay dun sa krus, nabayubay, para tubusin ako, tubusin ka, tubusin tayong lahat sa lahat ng atin pong mga kasalanan. Amen po? Kaya nga, tayo po ngayon ay hindi na papuntang impyerno. Biyaheng langit na po tayo. Amen po ba? Natutuwa po ba kayo at papunta tayo ng langit? Amen po? Palakpak naman po sa Panginoon. Tapos po, He has redeemed us from the curse of sickness and disease. Sabi ng Bible, Isaiah 53 verse 5, but He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Siya po ay nabugbog dahil sa ating mga kasalanan. Siya po ay, ano ba yan? Siya ay nasugatan sa ating mga kasalanan, nabugbog para sa ating mga pagsalansang. Ang parusa raw po ng ating kapayapaan ay Kanyang tinanggap. At sa pamamagitan ng mga latay niya, tayo po ay nagsigaling. Dahil po nasusumpa tayo, kaya yung sakit at karamdaman, yun pong binabanggit sa Deuteronomy chapter 15 to 68, curses po yun. Mga sakit at karamdaman, pag ang mga tao hindi sumusunod sa Panginoon. Pag hindi tumatalima sa utos ng Panginoon, ganun po dapat tayo. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, tayo po ay tinubos na sumpa ng sakit at karamdaman. Dahil sa mga latay niya, tayo ay gumaling. Isipin na lamang po natin, ako po nagpapatotoo. Although meron po akong dinaranas ngayon, nabulag po ako, pero minsan po ang pagkabulag, yung nagpakahayag po sa akin ng Panginoon, na nangyayari ito kasi ang Diyos naman may plano sa buhay natin. Naranasan ko po as we mature sa atin pong edad at sa ating pananampalataya, makikita po natin ang deeper meaning ng life. Ang mas malalim na kahulugan ng buhay. Pag pala ikay lumalalim na sa Panginoon, walang masamang tinapay para sa Panginoon. Lahat ng bagay ipinahintulutan ng Panginoon kasi meron siyang magandang plano. At kapag ikaw ay nagmamahal sa Panginoon, tandaan po natin, lahat ng bagay na mangyayari sa iyo. Sabi sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them that are called according to His purpose. Sabi sa Tagalog, alam nating ang lahat ng bagay gumagawang nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Kanya, mga taong tinawag ayon sa Kanyang panukala. Kaya pag ikay nagmamahal sa Diyos, ano man ang mangyari sa iyo, dapat magpasalamat ka kasi merong magandang plano ang Diyos. Maring it might appear, it might be ugly, it seems bad for you, pero in the end, makikita mo, meron palang magandang plano ang Diyos sa buhay natin. At tandaan po natin, ang Diyos hindi siya pwedeng magkamali. Hindi siya. Siya ang pinakamarunong sa lahat, hindi siya pwedeng magkamali. Sabi ng Bible, Isaiah 55:8 and 9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thought than your, sabi ng Panginoon. Hindi po siya maaaring magkamali. Yung kaparaanan niya, mas mataas kaysa kaparaanan natin. Yung maganda sa atin, pangit sa Kanya. At gagawin niyang mas maganda kung tayo po isusunod sa Kanyang kalooban. Kaya ang kapahayagan po sa akin, maaaring nabulag ako, pero pansamantala naman po ito. Hindi man ako gumaling dito, pagpunta sa langit, meron akong pananaw. Amen po. Kaya yung sinasabi ko, ito po isang pananaw ng isang taong walang pananaw. Hallelujah. Kaya nga, ang kapahayagan po sa akin, maaaring ganito ang kalalagayan ko. Pero sa kalalagayan kong ito, magagamit ako ng Panginoon para ipakita sa mga tao sa paligid, para maging inspirasyon
para maging challenge din po ako sa mga tao na kahit ano man ang kalalagayan mo sa buhay, pwede kang gamitin ng Panginoon para maging pagkapala sa mga tao. Amen po ba? Sige po, yung palakpak po, hindi para sa akin, kundi para sa Panginoon. Hallelujah. At ako po, sa akin pong sarili ngayon, sabi ko, sa buhay po natin, sometimes we win, pero hindi po tayo pwedeng matalo. Sometimes we learned. Lagi po tayong panalo at kung hindi man maganda yung naranasan natin sa tingin natin, natututo tayo. At yung mga nangyayari sa ating buhay, learning process po sa atin. Ang buhay po, learning process. Kasi merong ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Christ, our Lord is continue molding us, breaking us in the person that He wants us to be. Kasi ang kanyang goal sa buhay po ng bawat isa sa atin, to be conformed to the image of His own Son, our Lord Jesus Christ. Maging kagaya po tayo ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya nga, yung mga pagsubok na ating nararanasan, tandaan nyo, laging may plano ang Diyos sa buhay natin. At kaya nga, yung mga sakit at karamdaman, maaaring nandiyan, pero sabi ng Bible, meron tayong healing. By His stripes we are healed. Meron tayong protection. At ang patutoo ko nga, sa amin pong pamilya, kami pong magkakapatid, siyam na magkakapatid. Ang eldest po, si ate, 1949, nung ipanganak, so magsa-75 years old po yun. Tapos, si ate Tessie, almost 73. Si ate Sena, 71. Ako po, ngayon pong September, I'll be celebrating my 70th birthday. Ang aking kapatid na si Freddy, yung nasa Laguna, halos 67, magsi-67 na po yun. Meron po kaming isang namatay na kapatid na, sa Siam, isa po yung namatay na, pero nung mamatay siya, senior citizen na rin po. 62 years na, yung kapatid kong si Raimundo. Tapos, yung kasunod po namin, si Leve, kapatid kong midwife yun, 1961 yun, 62 years. Kasi 1961, magsi-63 na. Tapos si Vanji, 63 years, magsi-61 na. Ang pinakabunso namin, 1966, almost 58 years na. Bakit ko po sinasabi? Kasi ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon, binigyan kami ng magandang kalusugan. Amen po ba? Kasi hindi naman lahat ng tao na nabubuhay sa daigdig umaabot ng 58 years old, yung pinakabunso po sa amin. Amen po ba? Kaya mapalad po tayo pag tayo ay umaabot sa edad na medyo nagkakaedad tayo. Kahit na medyo may memory gap na, pero mapalad pa rin tayo. Nandito tayo sa mundong ito, kapiling ang mga mahal natin sa buhay. Pwede pa tayo magpuri, magsumamba, magpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Kaya po, ang Panginoon, tinubos tayo sa sumpa ng sakit at karamdaman. Kaya meron po tayong magandang buhay. Meron po papunta tayong langit, tapos meron tayong magandang buhay. Tapos, tinubos po tayo sa sumpa ng kahirapan. Curse of poverty. Yung pong sabi ng Bible sa Genesis 2, para tayo ay mabuhay, paghihirapan natin ang ating mga kinakain. Kaya nga nagtatrabaho ang tao para po mabuhay. At sa panahon po natin ngayon, pag wala kang magandang trabaho, kahirap ng buhay. Ang mamahal na mga bilihin, hindi naman tumataas ang sweldo. Kaya nga po, maraming nagrireklamo because of the high prices ng mga commodities. Ito po yung nararanasan natin. Pero alam nyo, tayo po na mga tinubos ni Kristo, binibigyan niya ng pabor. Pag wala po ang favor, kahit na masipag ka, kahit na nagpapakahirap ka, kung walang favor ng Diyos, mahirap mairaos ang pangangailangan natin sa araw-araw na buhay. Amen po ba? Maraming tao masipag, trabaho ng trabaho, pero hirap na hirap pa rin sa buhay. Bakit? Kasi ang pabor ng Diyos ay wala sa kanila. Kaya nga, pag ako po ay nagbabahagi sa mga house churches, ang sinasabi ko, ang kailangan lamang natin lumapit sa Panginoon. Kasi pag lumapit tayo sa Panginoon, lalapit din ang pagpapala sa atin. Amen po ba? Sige nga, palakpak ulit sa Panginoon. Hallelujah! Kaya nga po, sa Diyos po nagmumula yung mga pagpapala. God has given us the ability to acquire, to get wealth. God has given us the power, the ability
to get or to acquire wealth. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na magkamal ng limpak na kayamanan. Di po ba? Siya po ang nagbibigay sa atin. Minsan nga, magugulat ka. Ala naman dating pinagkakakitaan, binigyan lang ng pabor ng Diyos. Nagkaroon ng magandang kita. Patotoo nga po yung pamangking ko. Dati yun yung maka 3,000 lang sa Kumu. Kasi sa kwan po, hindi ko alam ang tawag doon, sa online sale. O kaya yung nagkukumo ron. Maka 3,000 lang, tuwan-tuwa na. Pag naka-Gmail, 10,000 isang buwan, tuwan-tuwa na. Pero minsan naranasan ng pabor ng Diyos. Nagkaroon ng pagkakataon doon sa online selling. Nag-alok ng mga produkto. Dumating ang pabor ng Diyos. Ngayon po, kung minsan yung 10,000 na isang buwan, isang araw lamang po niya ay kinikita niya. Ganun po kabuti ang Panginoon sa buhay natin. At dahil tinubos niya tayo sa kahirapan, sigurado po, meron tayong pinagpala matagumpay at masaganang buhay. Amen po ba? Kagaya ng pangako niya, Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Sa Diyos, meron tayong magandang kinabukasan na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng kasaganaan para sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Actually po, ang patotoo ko pa rin po kasi puro nga patotoo ito. Dati po ang hirap ng buhay namin. Ang tatay ko po ay taga Laguna, ang nanay ko ay taga Kalumpit. Nung sila mag-asawa, umalis po sa Laguna yung tatay ko, merong kaunting lupain, ibinenta sa halagang 500 pesos noon pong 1960s. 500 pesos. Pumunta rito sa iba, bumili ng bahay, nagpagawa ng bahay sa halagang 500 piso. Nandoon po kami natira doon sa home along Dariles. At for more than 60 years, nandoon po kami. Wala po kaming sariling bahay. Pero nung makakilala kami sa Panginoon, unti-unting nagkaroon ng pagbabago sa buhay po namin. Yung kapatid ko po, nagkaroon ng magandang trabaho. Yun pong, nung 1989 yata yan, o 1990, nakabili, kasi umuupa lang po kami dati doon sa Pembo, Fort Bonifacio, doon po sa Tarata Street, Zone 6, Pembo. Makati pa po nung panahon yun, hindi pa po Taguig. Ngayon Taguig na. Alam niyo po ba, for your information, yung mga Embo barangay na yan, ang mga nakatira po yan, mga military. Kaya nga, ang ibig sabihin po ng Embo, enlisted men barrio. Kaya yung Pembo, Comembo, Rembo, Sembo, 6 po yan, may mga ibig sabihin po yan. Sinabi sa amin nung tinitira namin dati, hindi ko lang masyado natandaan. Ang natandaan ko lang yung Rembo. Ang Rembo, Riverside Enlisted Men Barrio. Kaya 6 po yan, Pembo, Comembo, West Rembo, East Rembo, South Sembo, saka Sembo. 10 raw po yun, yung dalawa is yung Pitogo, saka yung Rizal, yung dalawa hindi ko alam. Dating sakop ng Makati, ngayon ay sakop na ng Taguig. Naglalabanan sila ngayon doon. Pero kaya ko po sinasabi, ang kapatid ko po kasi, dahil naninirahan lamang kami noon sa Pembo, bumili ng bahay. Almost 100,000. Maganda, bagong gawa. Kaya pala ibinenta, kasi ang may-ari nga, military man, nabalitaan pala nila, yung kalsadang ito, magkakaroon ng bagong madadaanan ng daan at mawawala. Kaya ibinenta niya kasi sayang naman pagka nagkaroon ng daan doon, madadaanan, mawawala ng value. So ibinenta po sa ate ko for almost 100,000 po. Alam niyo, pagkabenta, hindi natuloy yung daan doon napunta. Sa halip, yung pong nabiling bahay ng ate ko, ang naging value ng lupa, noon pa lang, 33,000 per square meter. Noon pa yun. Ngayon, 88,000 per square meter na. Hindi po ba pabor ng Diyos sa mga anak Diyos iyon? Hindi po ba? At alam nyo, yun pong lupa na binenta ng tatay ko nung pumunta siya rito for 500 pesos, binili po ulit ng kapatid ko. Ang sukat po, 8,900 square meters. Binili po kasi medyo liblib po kayo, mura lang, almost 200,000 lang, 200K. At bumili pa po ang ate ko ng mga lupa po sa paligid, kaya mahigit 1 hectare na po yun.
Yun po ang pinupuntahan namin pagpunta kami sa Laguna. Meron pong mga tanim, marami pong buko niyog, marami pong, ano ba yung ko namin? Yung dalanghita, marami ron. Nung una kami, dalanghita, ang dami-dami, isang puno, isang sako makukuha kami. Meron po kaming rambutan na tanim, 5 yata mahigit. Meron po kaming lansones, mga 10 o 20 yun. At nagtanim po ng mangosteen. Nung nakarang taon po, umani po ng durian, napatubo ang durian, na ani, nakapag-harvest na sila. Kaya mabuti po ang Panginoon. At dito pa po, sa Kalumpit, dati along the Ridis kami. Pero noon pong 2022, binili kami ng bahay ng kapatid namin. At yun po ang aming tinitirahan. Meron na kaming sariling bahay. Pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Amen po ba? Kaya tayo po, tinubos ng ating Panginoon sa sumpa ng kahirapan. Kaya pag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, tandaan natin, meron tayong magandang buhay. Yung narinig niyo po sa akin palagi, na ang buhay ng mga mananampalataya na patuloy sumusunod, nananampalataya, naglilingkod sa Panginoon. Yung buhay po natin, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, paasenso ng paasenso. Totoo po yun. Kapag tayo sumusunod sa Panginoon, for God is a rewarder of them that diligently seek Him. Amen po. Kaya tandaan po natin, nagkaroon ng pagbabago, tinubos sa sumpa ng kasalanan, sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit at karamdaman. Tinubos pa rin po tayo sa sumpa ng magulong pamumuhay. Sino po ba rito ang mayroong magulong pamumuhay dati? Alam ba niyo kung bakit gumugulo yung pamumuhay natin dati? Kasi namumuhay tayo sa kasalanan. Pero kapag tayo ay tumalikod na sa mga kasalanan, makikita natin yung malaking pagbabago na gagawin ang ating Panginoon sa buhay natin. Malaking pagbabago. Dati po, yung buhay ko, buhay na walang kwenta. Ang buhay ko pong na walang kwenta, nagkaroon ng kwento nung ako'y makakilala sa Panginoong Jesucristo. Ang buhay ko po na insignificant, nagkaroon ng significance because of our Lord Jesus Christ. Ang buhay ko na walang kabuluhan, nagkaroon ng kabuluhan nung ipagamit ko po sa Panginoon. Ngayon po, na nangangaral ako ng mabuting balita at kahit papano, nagiging pagpapala ako sa mga nakakarinig sa akin. Amen po ba? Kaya nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga pagbabagong ginawa niya sa buhay ko. At kaya nga po, mag-ingat din po tayo kasi yung mga patotoo natin, binago yung buhay natin, kailangan maging consistent po tayo sa ating mga patotoo. Yung buhay na iniwanan natin, huwag na nating babalikan. Sabi nga uli, therefore, sabi dun sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the faith, I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kung nabubuhay man tayo, hindi na yung dating amante, kundi na yung amante na nabubuhay sa pananampalataya na handang sumunod sa atin pong Panginoon, na nagmahal sa atin at nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Kaya yun po, matagal na po ako sa Panginoon, pero kapag naalala ko po ang dati kong buhay, wow! Salamat po Panginoon. Naiwan ko yung dating buhay. Samantalang yung iba kong kabarkada, yung iba nga namatay na doon sa kanilang kalalagayan, hindi nakaaon-haon. Ako po, dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa kagandahan ng loob ni Kristo, narito po nagpapatotoo sa iyong harapan. Amen po ba? Ako po, yung buhay ko doon dati, kung meron pong pinakabisyo ko dati, sugarol po ako. Bata pa lang po ako, sugarol na ako, touching, buleche, yung pisak namin tinatawag, tapos yung mga bara-baraha. Dati, bata pa lamang po ako, siguro mga 5 taon, meron kaming badyungan, marunong na po akong magmadyong. Dahil meron kaming sugalan, marunong ako ng mga baraha, yung kwaho, yung sungya. Marunong po ako ng mga, yung mga dati, pares-pares, 41, Russian poker, yung po sa tinatawag. Hindi ko lang ako yung tong its kasi bago na lang po yan. Pero addict po ako sa sugal. At ang pinakagusto ko po yung madyong. Kaya nga po, alam nyo, addict po ako sa madyong. Nung nag-aaral po ako ng college, alam nyo, pag araw ng Sabado at Linggo, umuwi ako. Kadalasan po, doon ako sa sugalan, nagmamadyong po ako.
At inaumaga na po ako. Minsan, alas 4 na ng madaling araw. Pag araw ng linggo, luluwas na ako, maliligo, walang tulugan. Tapos papasok ako para mag-aral. Sumasakay ako sa Philippine Rabbit, nakasabit ako. Kasi pag araw ng Lunes, mahirap sumakay. Talaga pong nakakatulog ako habang nakasabit. Dahil sa addiction sa sugal, talagang nakakahiya po yung dati kong buhay. Dati rin manginginom, natatandaan ko dahil sobrang pag-inom, madalas yung salamin ko nawawala, hindi ko maalam kung saan napunta. At may mga pagkakataon sa sobrang kalasingan, na alas 3 ng hapon, ako po ay nahihiga sa damuhan, maraming nakakakita, pinagtatawanan ng mga tao. Kasama po sa shameful past na nangyari sa akin. Ang lakas kong manigarilyo. Yung kamay ko po naninilaw sa sobrang sigarilyo. Hallelujah. Buti na lamang po nung panahon, mura pa yung sigarilyo. Mura pa rin po yung alak nun. Ang isang case na beer nun, kwan lang po, 9 pesos isang case. Tapos natutuhan ko pa rin po ang magmariwana. Meron po kaming kabarkada na nagbarko nung umuwi, may daladalang mariwana, ang tawag namin chongke. Pag kami chumongke, dati pag uminom kami ng barkada namin doon, isang kahon, hindi pa kami nalalasing. Kinakailangan 2 kahong beer bago kami malasing para magkaroon ng tama. Ganun po, hindi kasi mahilig sa hard po nung panahon yun. Pero isang araw po, nung dumating na nga yung chongke, yung marijuana, nagtataka, nagtitinda sa amin. Kalahating case na beer lang, 12 bote. Warak na warak, parang malurit na malurit. Ang iingay, tawanan-tawanan, hindi magkamayaw. Nagulat sila. Bakit anong nangyari? Naranasan po namin. Yun yung epekto ng marijuana. At mabuti na lamang po, at sa pagmamarijuana ko, minsan na bad trip po ako, minsan po, sa sobrang bad trip, takbo ako ng takbo, ang feeling ko, hinahabol ako ng mga tao, nilalapa ng aso. Kaya po, simula po noon, natigil na yung marijuana. Salamat sa Panginoon. Alam ko po, kagagawa na rin ng Panginoon, kaya natigil yung masasama akong bisyo. At marami pa po. At ang isa po, sa pagbabagong ginawa sa akin, yun ako po nung dati, nung malita ko, meron pong severe, masyado po, yung inferiority complex ko. At nangyari po kasi yun nung trauma nung ako'y bata pa, siguro mga 5-6 na taon, lumaban ako sa aking kapatid na matanda. Ang ginawa ng tatay ko, medyo disciplinaryan yun. Pinalo ako. Hindi lamang pinalo, nilagyan ako ng karatula sa aking dibdib na ang nakalagay, "Huwag niyo akong pamarisan, lumalaban ako sa matanda." At inilibot po ako sa highway. At maraming bahay pinuntahan namin. Kaya simula po noon, nagkaroon ako ng trauma. Nawalan ako ng tiwala sa aking sarili. Ang sabi ko, wala akong kayang gawin. Masyado pong low self-esteem ako. Wala akong kayang gawin, hindi ko kaya. At talagang hiyang-hiya po ako sa mga tao. Kaya nga, noon po nagsasabi ng yung iba, marunong daw ako, pero ako hindi ko matanggol sa sarili ko na marunong ako. Estupido nga ako eh. Mabuti na lamang at nakakilala ako sa Panginoon. Imagine po, maski nung ako na po pastor na, talagang wala po akong katiwa-tiwala sa sarili. Pag ako'y ma-assign na mag-preach, ayaw na ayaw ko po. Kasi ang iniisip ko, baka mali ang sasabihin ko. Tapos pag nag-preach ako, hindi pwedeng hindi nakasulat ang preaching ko. Kasi pag natingin ako sa tao, mawawala na. Kaya yung uso pa po noon yung yellow paper, isinusulat ko po yung preaching ko sa yellow paper, tapos binabasa ko. Minsan 3 pages o 4 na pages kabilaan. Yun pong pinipreach ko. Pero ngayon, binago ng Panginoon. Sino mag-aakala na ako dating ganun? Kung makikita nyo ngayon, siguro akala nyo, wala akong inferiority complex, pero matindi po. Kaya nga, ako po talagang sinesharean ko yung mga taong may inferiority complex. Kagaya nga nung, halimbawa, sabihin ko na, di naman siguro si BJ, dati yan, sa Baguio, talagang sinesharean ko. Kasi nakita ko po sa kanya noon, yung talagang timidity, yung inferiority. Kaya may pasanan po ako kasi nakita ko siya. At salamat po sa Panginoon, maski po siya isang patotoo kung paano siya binago ng Panginoon. Kaya marami pa po siguro, pero ang masasabi ko lamang po, maraming pagbabago na ginawa ang Diyos sa buhay ko. At hindi ko po monopolize ito. Alam ko po ang bawat isa sa atin, nakaranas ng matinding pagbabago sa buhay natin. At kaya po ito nangyari dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. Muli po yung talata, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us.
For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree, that the blessings of Abraham may come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Sa pamamagitan po ng pananampalataya natin, nakuha natin yung pabor ng Diyos. Yung pagpapala ng Diyos, hindi lamang kaligtasan, kundi package po ito. Isang pinagpala, matagumpay at masaganang buhay na patuloy at patuloy na binabago ng Panginoon. Kaya po, sa umagang ito, kagaya po ng sinabi ko, yung senior ko po, power to change, ito po ang naranasan ko sa Panginoon nung ako'y kumilala sa Kanya. Kaya nga, kahit kailan, talagang pag naalala ko yung buhay ko, salamat po Panginoon. Salamat po Panginoon, nagkaroon ng pagbabago yung buhay ko. At ang challenge ko po sa bawat isa, maaring meron sa atin dito na nakikinig, maaring kayo po ay hirap sa buhay. Maaring sa palagay niyo para kayong nasumpa, pero nananawagan po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come unto me, halina kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Gusto niyo ng kapahingahan? Gusto niyo ng pagpapala? Lumapit po tayo sa Panginoon. At kung meron man dito po na unti-unti nang nalalayo sa Panginoon, bakit hindi po tayo magkaroon ng commitment simula sa araw na ito? Na muli po, magpakalapit tayo sa Panginoon. Isuko natin ang ating buhay sa Panginoon sapagkat siya lamang ang may kakayahan na magbago sa ating mga buhay. At lagi ko nga sinasabi, pag tayo lumapit sa Panginoon, pag tayo nanampalataya sa Panginoon, magkakaroon pagbabago ang buhay natin. Ang buhay natin magiging paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, paasenso ng paasenso dahil kay Kristo na siya nagbigay ng kapangyarihan para tayo ay magbago. Kaya nga, tayo po ay manalangin. Sumunod kayo sa panalangin ito. Salamat po, Panginoong Yesus. Nalaman ko sa umagang ito na ikaw lamang ang makapagbibigay sa akin ng kapangyarihan na magbago. Ang dati ko pong buhay na nasumpa ay naging pinagpala na. Kaya ngayon po, ako ay may pinagpala, matagumpay, masaganang buhay dahil kay Jesucristo. Kaya sa oras na ito, hinahayaan kita, Panginoong Jesucristo, na maghari, maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. At Lord, nagpapasalamat po ako sa mga anak mo na nakasama namin sa umagang ito na nakinig ng iyong mga salita. Kaya ang dalangin ko, abutin mo po ang bawat isa, anuman po ang pangangailangan namin, patuloy na ikaw ang kumatagpo. Samahan mo pang bawat isa, patnubayan, gabayan, ingatan at pagpalain. Nawa po ang mayamang biyaya ng Diyos sa bawat isa. Mula po sa kanyang kayamanang, hindi naubos sa kalangitan, ikaw magpala. At saan man kami makarating, saan man kami pumunta, samahan nyo, patnubayan nyo, pagpalain nyo. Let your shalom blessings and divine protection flow, and let your grace continue to abound in us. And let your presence, let your favor, let your mercy, and let your love rest and dwell among us. Salamat po. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa buhay namin na binago mo. Kaya ang buhay namin nagiging pagpapala sa mga tao. Kaya salamat po. Purihin ka. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ito ba yung lahat? Sino po ang pinagpala? Magsabi ng malakas na amen. At niniwala tayo kung tayo po yung sumabay sa panalangin na inusal ni Pastor Amante. Ang pagbabago ng buhay ay ating patuloy na kakamtan, patuloy nating ipapatotoo ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. So let's sing this song once again, Same God, na siyang nagbago ng buhay kay Pastor Amante, ang siyang may kakayahang magbago ng buhay sa bawat isa na naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. At kung meron tayong mga mahal sa buhay din na alam nyo na kailangan ng pagbabago, huwag po tayo magsawa na isa na ipaglaban sa Panginoon sa 2024 na ito. Makita natin kaligtasan at ang kapangyarihan ng Diyos na mag-manifest sa kanilang mga buhay. Let's sing this song once again and call on the name, on the God of Jacob, the God of Moses, the God of Pastor Amante, and the God of each and every one of us na kayang magbago ng buhay ng bawat isa.
Thank you, Jesus. Calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. Amen. Declare it. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I know you the same thing for me. Yes, Lord. Amen. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Oh, yes, Lord God. Hallelujah. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. Yes, Lord. Amen. I know with you all things are possible. Yes, Lord. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I got my own giants. Oh God, my God, I Call need on the you. name of God. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Oh, yes, Lord Jesus. Hallelujah. This is what we believe, Lord Jesus. You heard your children then. You heard your children now. You Come on, are the declare it. same. He's the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You are providing, and you are Yes, Lord. providing. We believe. You are the same God. You are the same God. You move in power then. God move in power now. You are the same God. You are the same God. You are a healer
Yes, oh God, we stand on your faithfulness, Lord. Stand on your goodness, oh Jesus. You free the captives then. You're freeing hearts Yes, right Lord. now. You are the same God. You are the same God. You touch the leper's hand. I feel your touch right now. You are the same God. You are the same God. Yes, Holy Spirit, touch each and every one of us. I'm calling on the Holy Spirit. Yes, Jesus. Almighty river, come and fill me again. Yes, Jesus. Fill me Come on, lift your hands. Allow God to touch you once again. Allow God to prove Himself. He's faithful. Lord Jesus, Lord, we lift our hands believing that you're the same God na nagbago ng buhay, nagpagaling, nagpala sa lahat na nagtitiwala sa iyo. And right here, right now, Lord, we claim your promises of healing, of changed life, Lord, of blessings, Lord, of miracles, O God. Alam po namin, we will leave this place knowing and believing that you have answered our prayers, Lord, that you move in our hearts, in our families, and even right now, aming inaangkin din pagbabago ng aming mga mahal sa buhay. If you have names in your families na alam niyo pa na hindi pa ligtas, right now, begin to mention those names before the altar of God, knowing and believing that sila din ay kayang baguhin ng Diyos. Yes, O God, Lord, right at your altar, just declare, Lord, your power to change our loved ones, our families, salvation, O God. As you said in your word, believe kami, ang aming buong sabayan ay maliligtas. And we declare salvation even right now to our family members. Lord, that we will see each and every family, Lord, that we will declare that as for me and our house, we will all together serve you, O God, worship you right here in this place, Lord. Kasalamat sa Panginoon. Salamat sa patunay ng patotoo na binagong buhay sa pamamagitan ni Pastor Romante at sa lahat ng alam po namin na kinilusan mo mula sa Biblia hanggang sa panahon namin. At ngayon, Lord, kung meron pa kami hindi naangkin mga pangako, alam po namin right here this year, 2024, all your promises are still yes and amen in Christ Jesus, O God. Lahat ng hinahagat po namin, lahat ng pangarap na pangako na ibinigay mo sa amin, Lord, alam po namin na ito'y kaya mo pa rin, Panginoon, sa panahong ito, sa oras ito, Panginoon, sa kagalingan, sa pagpapala, sa kalakasan, Lord God, sa direksyon ng buhay, sa aming trabaho, sa aming mga pag-aaral, sa aming pamilya, sa aming ministry, at ang mga bahagi ng aming buhay, ay doon ang pinagbala mo na. And Lord, as we lift our hands right now, patuloy kong dinadeklara ang iyong mayamang biyaya, ang patuloy na pagbiyaya ng Diyos Ama na walang pagod, na walang patid sa pagpapala sa kanyang mga anak, na sinabi mo na kami po ay patuloy mong sasamahan, O God, at hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. At ang pag-ibig ng Panginoong Jesus na siyang patuloy na yumayakap sa amin, na siyang din dahilan upang patuloy namin mahalin ang lahat ng tao sa aming paligid, kami na umabot, magpatawad at nagbigay ng pagmamahal sa lahat ng nangailangan nito. At ang patuloy ng pagsama naman ng Espiritu na siyang patuloy ng pagpupuspos, magbabago ng buhay, magbibigay ng direksyon at mag-iingat sa bawat sandali ng aming buhay. At siya namin patuloy na maranasan, mula ngayon na magpakilanman at lahat na nagmamahal sa Diyos at lahat na patuloy na pinabago ang kanyang buhay para sa kauluan ng Panginoon at lahat na patuloy na ihahayag ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay ay magsawing na tatlong malakas na Amen. Amen. Amen and Amen. Amen. God bless, God bless. Di ba nga meron pong Bible na hindi natin last Sunday? Kung meron po kayong green stop, pakiclick lang po sa likod. Di ba nga, hindi pa na ako ng Bible last Sunday. God bless. And see you po sa mga gawain this afternoon, mga kabataan at mga JTech.
Thank you. At mga MCs, yan, patuloy po ang ating seminar after this. God bless, God bless. See you next Sunday sa ating commissioning Sunday para sa lahat ng workers. Di ba't kay buti ng Diyos? Walang katulad kung magmahal, hindi mo maihahambing. Biyaya niya ay laging sapat, kaya't halina magsama-sama. Magpasalamat at mag-alay ng awit, ipagdiwang ang pag-ibig niya. Umindap sumayaw para sa Kanya, umawit ng pag-ibig, pasalamatan siya. Tayo'y magkaisa, kasambahin ang ngalan niya, pasalamatan siya, at ating isigaw sa buong mundo. Si Kristo ay buhay, si Kristo ay buhay, tayo ay magsaya at luwalhatiin siya. Si Kristo ay buhay, si Kristo ay buhay, ating ipasigawan sa mundo. Si Kristo ay buhay. Ibig mo ang siyang himig, biyaya mong walang hanggan, sapagkat sinabi mong hindi iiwan. Di ba't kay buti ng Diyos? Walang katulad kung magmahal, hindi mo maihahambing. Biyaya niya laging sapat, halina magsama-sama. Magpasalamat at mag-alay ng awit, ipagdiwang ang pag-ibig niya. Umindap sumayaw para sa Kanya, umawit ng pag-ibig, pasalamatan siya.